Hello everyone and mega love shoutout po ulit sa lahat ng ating mga manonood sa Ang Sulok ng Mundo. Ito na naman po si Kapitana ni Hides ang magbibigay na naman ng reaksyon dito sa mga lalong umiinit na isyu tungkol po dito kay Carlos Yolo at dito po sa kanyang girlfriend versus dito sa kanyang nanay na si Nanay Angelica. Ayan, no? So, napanood ko doon sa content ni Sir Benny Andaya, which is kasamahan natin sa Mahal Community, tungkol doon sa vlog niya na grabe na talaga guys, no? Lumalala na talaga at dumating dito sa punto na ibinibenta na ng nanay ni Carlos Yolo yung kanilang dalawang palapag na bahay. At doon nga nasabi na yung bahay na yon is worth 5 million, no? 5 million at plano na ibalik ni Nanay Angelica yon kay Carlos Yolo, yung halaga ng pagbibintahan ng bahay. So, kanya na po talaga kalala ang nangyayaring alitan sa magnanay, which is hindi po talaga usual na nangyayari. Ayan, no? So, ang pangit kasi, no? Para sa akin, naging hindi maganda po ang nagiging impluensya ni Chloe dito kay Carlos Yolo. Kasi, kung totoong mahal mo talaga ang isang tao, kung talagang mahal ni Chloe si Carlos Yolo, dapat siya yung magiging magandang impluensya. Siya yung pumagitna at siya yung magkumbinsi kay Carlos na hindi dapat ginagawa niya yun sa nanay niya. Kasi no matter what, ano man yung gagawin mo, kahit sabihin mo pang gaano kasama ang nanay mo yan na pinagkakautangan mo ng buhay mo, di ba? So, para sa akin, hindi maganda na naging impluensya ni Chloe dito kay Carlos. Kasi alam nyo guys, sa totoo lang, pagdating sa isang relasyon, no, yung dalawang tao bago po mag-asawa yan, kahit pa sabihin na maganda yung relationship ninyo, successful yung relationship ninyo, pero bilang papunta kayo doon sa stages na talaga magsasama na kayo, ang unang-unang gagawin mo is magiging maganda ang relasyon mo sa parents both side, no? Magiging i-win ni Carlos yung puso ng magulang ni Chloe, i-win ni Chloe yung puso ng magulang ni Carlos para magiging maganda yung kanilang pagsasama, di ba? Alam nyo, pag may blessings po galing sa magulang, yung magiging relasyon ninyo ay talaga pong masasabi nating maging successful, di ba? Kung may respeto ka at pagmamahal sa bawat kampo, everything will follow, di ba? Ibig sabihin, kung nandyan yung respeto at pagmamahal, maganda po ang magiging samahan ninyo. So, para sa akin, kung talagang mahal ni Chloe si Carlos, yun sana yung unang step na ginawa niya, yung magkaayos ang magnanay, hindi yung gagatungan niya pa si Carlos para lalong uminit at umapo yung galit niya doon sa nanay niya. And bilang isang anak, siguro mas karapatan ng nanay, or sabihin nating mas gawin ni Carlos na magpakumbaba, no? Magpakumbaba doon sa nanay niya. Nanay mo yan eh, 'di ba? Kung wala ang nanay, hindi ka mabuhay dito sa mundo, 'di ba? Yan yung pinagkakautangan mo ng buhay mo, 'di ba? And alam nyo, no, ang pangit kasi na sa mga bawat interview, andoon si Chloe na nakikisali at sumasagot sa issue na supposed to be family problem yun eh. Hindi pa naman masasabi na legal silang mag-asawa, di ba? Wala pang ibig sabihin, wala pang basbas, wala pang bindisyon ng magulang ni Carlos na magiging part ng pamilya si Chloe. And besides, hindi pa sila kasal, di ba? Tapos kung napapansin nyo guys, doon sa awarding sa Malacanang, si Chloe din po ang naging kasama ni Carlos Yolo na supposed to be yung pagkakataon na yon ay para sa magulang yon. Kung ikaw ay talagang may respeto dun sa magulang ni Carlos, kahit pa sabihin mong hindi sila nagkakaintindihan, hindi mo isisiksik yung sarili mo, magigiveaway ka, no? Kung meron kang sinasabing respeto at delikadesa sa sarili mo. Alam mo Carlos Yolo, yung mga tao na yan na sa palibot mo ngayon na tumutulong sa sumusuporta pa rin sa'yo diyan sa grupo ng pagiging athletics mo, nandyan lang yan sila sa'yo kasi sa ngayon meron pa silang pakinabang sa'yo. Pero at the end of the day, pag wala na silang pakinabang sa'yo, hindi yan makakatulong sa'yo. Sa haba-haba ng posisyon sa simbahan pa rin ang dating. Ibig sabihin at the end, family is family, family is love, at pamilya mo pa rin ang makakatulong at tatakbuhan mo sa bandang uli. Tingnan mo yan, no, nawala sa'yo yung pagiging ambassador mo sa Milo. Isa na yan, no? Isa na yan sa mga nagiging consequences dyan sa mga pinagagawa mo. Ang lumalabas kasi ngayon, kahit pasabihin mo may mga iba't ibang mga opinion at reaction yung netizens, pero kung i-analyze mo ang kabuuan, out of 100%,
85% pa rin ang lumalabas na napaka-ungrateful mo na klase ng anak. Di ba? Hindi namin maatim na sa kabila ng tinatamasa mo na magandang buhay ngayon, yung nagagawa mo yan sa magulang mo, na tiis mo, di ba? And pati mga kapatid mo nagsasalita na rin, di ba? Dapat maging grateful ka, maging thankful ka, dahil kung hindi dahil sa nanay mo, hindi mo na-achieve lahat yan. Yes, sabihin natin na talagang pinaghirapan mo yan, but then, ang pinaka-roots ng pinanggalingan mo is yung nanay mo, yung pamilya mo, di ba? So, sana one day ma-realize mo, no? Na-realize mo at magkaroon ka ng lakas ng loob na magpakumbaba, no? I-set aside mo yung pride mo. At kay Chloe, no? Kung totoong mahal mo si Carlos, ang totoong pagmamahal, itama mo yung mga mali at doon ka magpo-focus sa kung ano yung ikakaganda ng relationship nyo. Kasi kahit gaano kadami ang pera na ini-enjoy nyo ngayon, kung merong isang nanay na umiiyak, merong isang pamilya na masama ang loob sa inyo, mabigat po ang magiging buhay ninyo. Ang pera makikita yan, di ba? Ang pera makikita yan, yung material na bagay, temporary lang yan dito sa mundo, di ba? So sana, no, yun lang yung hihiling ko. Sana one day ma-realize mo at matuto ka magpakumbaba, na isentabi mo yung pride mo at tanawin mo yung utang na loob mo sa nanay mo, ipakita mo yung pagmamahal mo. Hindi responsibilidad ang bigyan mo yung magulang mo, pero dahil kung totoong mahal mo yung magulang mo, obligahin mo yung sarili mo na ibigay yung tamang pagmamahal at tamang pasasalamat doon sa pamilya mo, lalong-lalo na sa nanay mo. So maraming salamat po, and God bless everyone. Hanggang sa muling reaction po natin. Bye-bye!